Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamalakas na sigaw ay minsan nagmumula sa pinakamahabang pananahimik? Samahan niyo po ako, ang inyong lingkod, sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang puso. Sabi nila, ang bawat babae ay may tinatagong lakas. Ngunit paano kung ang lakas na yon ay mabubunyag lamang sa pinakamasakit na paraan, sa harap ng lahat, sa isang gabing dapat sana ay puno ng pagmamahalan at pag-asa? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Villa Esmeralda. Ang mga ilaw na kumukutitap mula sa dambuhalang Christmas tree sa gitna ng Grand Ballroom ng Villa Esmeralda ay parang mga bituing nagniningning sa isang pekeng kalangitan. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit mas nanunuot ang lamig na nagmumula sa mga pilit ng ngiti at pasimpleng sulyapan ng mga bisitang nababalot sa kanilang mga mamahaling kasuotan. Para kay Liwayway Jimenez Montesillo, ang gabing ito ay isa lamang sa mahabang listahan ng mga pagpapanggap. Habang hawak ang isang kopita ng sparkling cider, marahan niyang hinaplos ang kanyang bilugang tiyan. 7 buwan. 7 buwan na niyang dinadala ang anghel na nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang bawat araw, bawat gabi, at bawat sandali ng pagpapanggap na katulad nito. Isang ngangiti ang pilit niyang isinukli sa isang matandang senadora na bumati sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa kabilang dako ng silid. Doon, nakatayo ang kanyang asawa, si Bughaw Montesillo. Matikas sa kanyang itim na tuxedo, kaakit-akit ang nangiti habang kausap ang isang batang business partner na nakalugay ang buhok at nakasuot ng isang mapulang bestida. Tumawa si Bughaw sa isang bagay na sinabi ng babae at sa pagtawa niyang iyon, naramdaman ni Liwayway ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Hindi selos, matagal na niyang isinuko ang emosyong yon. Ito ay pagkaunawa. Pagkaunawa na sa kabila ng lahat, sa harap ng daan-daang tao, ay kaya siyang baliwalain ng asawa na para bang isa lamang siyang palamuti sa gabing iyon. Muli niyang hinaplos ang kanyang sinapupunan, isang hindi sinasadyang galaw ng proteksyon. Para sa'yo anak, kakayanin ni mama. Bulong niya sa sarili. Hindi ka ba nagsasawa sa pagmumukmok dyan? Isang malamig na boses ang bumulong sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang mahigpit na paghawak ni Bughaw sa kanyang braso ay sapat ng kumpirmasyon. Bughaw, ano ba? Mahinang saway niya, sinusubukang huwag gumawa ng eksena. Anong ano ba? Tignan mo ang sarili mo. Lahat ng tao rito masaya, ipinagdiriwang ang Pasko. Pero ikaw, nakasimangot ka sa isang sulok. Pinapahiya mo ako. Mariing bulong nito, ang bawat salita ay may bahid ng pagbabanta. Hindi ako nakasimangot, katwiran ni Liwayway. Pilit na ngumingiti. Napagod lang siguro ako. Hinila siya ni Bughaw palayo sa mata ng mga tao patungo sa isang pasilyo na bahagyang natatakpan ng isang malaking poinsettia display. Dito, binitawan siya nito ng marahas. Pagod? O baka naman nag-iinarte ka na naman dahil nakikipag-usap ako sa mga kliyente? Akusa nito. Liwayway, intindihin mo ang posisyon mo. Nandito ka para maging asawa ko, para suportahan ako, hindi para maging pabigat. Naramdaman ni Liwayway ang pangingilid ng kanyang mga luha. Hindi naman yun ang iniisip ko, masama lang talaga ang pakiramdam ko. Palagi namang masama ang pakiramdam mo, sigaw ni Bughaw sa mababang tono. Simula nang mabuntis ka, naging inutil ka na. Huwag mong isipin na dahil anak ka nila Candeleon, may karapatan kang sirain ang gabing ito para sa akin. Wala ka kung hindi dahil sa apelyido mo. Tandaan mo yan. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Liwayway na parang mga bubog. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang takot ay muling pumigil sa kanya. Yumuko na lamang siya. Patawad.
Iyon na lamang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Bughaw bago ito pilit ng ngumiti muli at inayos ang kwelyo ng tuxedo. Mabuti. Ngayon, bumalik ka roon. Ngumiti ka na parang walang nangyari. Ayokong makakita ng kahit anong bahid ng lungkot sa mukha mo. Maliwanag? Tumango lamang si Liwayway. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Pagbalik nila sa ballroom, sinalubong sila ng malakas na palakpakan. Isang anunsyo ang ginawa ng MC. Oras na para sa palitan ng regalo. Ngunit bago pa man yon, isang espesyal na panauhin daw ang darating. Mula sa malaking pinto, isang Santa Claus na may malaking tiyan at puting balbas ang pumasok. Bitbit ang isang sako ng mga regalo para sa mga bata. Ho ho ho! Merry Christmas! Masayang bati ng Santa at naghiyawan ang mga bata. Ngunit ang saya ay hindi nagtagal. Habang papalapit ang Santa, isang guest ang lumapit kay Liwayway. Congratulations sa inyo, Mrs. Montesillo. Narinig ko ang balita tungkol sa partnership ninyo sa mga De Leon. Your father must be so proud na ang nag-iisang anak niya ay nakatulong ng malaki sa kumpanya. Masayang bati ng lalaki. Walang kamalay-malay sa tensyon. Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ni Bughaw. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Ang komento, kahit inosente, ay tumama sa pinakamasakit na ugat ng kanyang asawa, ang pagiging anino ng kanyang biyenan. Excuse me, malamig na sabi ni Bughaw sa kausap bago muling bumaling kay Liwayway. So yun pala ang tingin nila? Nautang ko sa pamilya mo ang lahat? Nanggigigil na tanong nito. Bughaw, hindi naman yun ang ibig niyang sabihin. Pagpapakalma ni Liwayway, hinawakan ang braso nito. Huwag mo akong hawakan. Malakas na sigaw ni Bughaw at sa isang iglap, marahas niyang itinulak si Liwayway palayo. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nawalan ng balanse si Liwayway. Ang kanyang mga paa ay sumabit sa laylayan ng kanyang bestida. Ang kanyang huling nakita ay ang takot sa mga mata ng mga bisita at ang kumikinang na sahig na paparating para salubungin siya. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw, sinabayan ng tunog ng nabasag na kopita. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalibot sa buong silid. Nakahandusay si Liwayway sa sahig. Ang mga kamay ay agad na napaprotekta sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang likod at ang basang sahig mula sa natapong cider. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang matinding takot para sa kanyang anak. Walang sino man ang gumalaw. Ang lahat ay parang mga estatwang natigilan sa kanilang kinatatayuan, nakatingin sa eksena ng may pagkabigla. Si Bughaw, nakatayo roon, tila nagulat din sa sarili niyang ginawa. Ngunit ang gulat ay agad na napalitan ng pagkasuklam. Tignan mo ang ginawa mo. Nag-iiskandalo ka. Sigaw niya kay Liwayway na nasa sahig pa rin. Akmang lalapit si Bughaw para muling saktan ito. Ngunit isang malaking katawan ang humarang sa kanyang daraanan. Ang Santa Claus. Nakatayo ito sa pagitan niya at ni Liwayway. Ang masayang disposisyon ay ganap na nawala. Ang mga mata sa likod ng pekeng salamin ay nagliliyab sa galit na hindi pa kailanman nakita ni Bughaw. Umalis ka dyan. Utos ni Bughaw sa Santa, huwag kang makialam dito. Hindi gumalaw ang Santa. Sa halip, dahan-dahan itong itinaas ang kamay at tinanggal ang kanyang puting balbas at sombrero. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Sa ilalim ng kasuotan ng Santa Claus ay hindi isang estranghero, kundi si Lacan de Leon, ang ama ni Liwayway, ang hari ng korporasyon na binuo ni Bughaw. Napaatras si Bughaw, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Lumuhod si Lacan sa tabi ng kanyang anak. Liwayway anak, ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong pag-aalala at galit. Hindi makasagot si Liwayway. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Tumayo si Lacan.
Ang kanyang tingin ay nakapako kay Bughaw na parang isang kutsilyo. Sa isang malakas at makapangyarihang boses na umalingaw-ngaw sa buong ballroom, sinabi niya ang mga salitang nagpatigil sa mundo ni Bughaw. "Huwag mong sasaktan ang anak ko. Bawat salita ay mabigat. Bawat pantig ay puno ng awtoridad na nagpayanig sa buong Villa Esmeralda." Humarap si Lacan kay Bughaw. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit. "Tapos ka na, Bughaw," deklara ni Lacan. Ang kanyang boses ay malamig at pinal. "Ang Paskong ito ang katapusan mo." Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Liwayway ay ang amoy. Amoy ng antiseptic, ng malinis na linen, at ng isang bagay na artipisyal na nagpapakalma. Ibang-iba sa amoy ng mamahaling pabango, alak at pagkain na nanunuot sa Villa Esmeralda kanina lamang. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, sinasalubong ng puting kisame at ng mahinang ugong ng isang makina sa kanyang tabi. Isang pribadong silid sa ospital. Agad na napadapo ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Mas matindi pa sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang likuran. "Ang baby ko? Anak?" Isang pamilyar na boses ang pumunit sa katahimikan. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo ang kanyang ama, si Lacan de Leon. Wala na ang kasuotan nitong Santa Claus. Sa halip, suot nito ang isang simpleng polo shirt. Ngunit ang bakas ng pag-aalala at galit ay malinaw pa ring nakaukit sa kanyang mukha. "Papa," bulong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay paos. Ang anak ko po?" Hindi sumagot si Lacan. Sa halip tumayo ito at binuksan ang pinto. Pumasok ang isang babaeng doktor na may malumanay na ngiti. "Good morning, Mrs. Montecillo. I'm Dr. Alcaraz." Bati nito. "We've run some tests and I have good news for you." Napahigpit ang hawak ni Liwayway sa kumot. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang kawalang hanggan. "Your baby is strong," pagpapatuloy ng doktora. "The fall was dangerous, but the baby is safe. Walang signs ng distress. We will keep you here for observation for a day or two, just to be sure. Ang mahalaga ngayon ay magpahinga ka at iwasan ang anumang stress." Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa dibdib ni Liwayway. Ang pinakawalan niyang luha ay hindi na luha ng sakit o takot, kundi ng purong pasasalamat. Hinayaan niyang dumaloy ito ng walang tigil. Hinuhugasan ng bigat na dumadagan sa kanyang puso. Ligtas ang kanyang anak. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, iyon lamang ang mahalaga. Nang makaalis na ang doktora, muling umupo si Lacan sa kanyang tabi. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbibigay ng kapanatagan na matagal na niyang hindi naramdaman. "Patawarin mo ako, anak." Basag ni Lacan sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Naguguluhang tumingin si Liwayway sa ama. "Bakit po, Papa? Wala naman po kayong kasalanan." "May kasalanan ako." Giit nito. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. "Akala ko, kapag ibinigay ko sa iyo ang lahat, magandang bahay, pera, isang marangyang buhay, magiging masaya ka. Akala ko, sapat na yon para protektahan ka. Nagkamali ako. Ibinigay kita sa isang halimaw at hinayaan kong manatili ka sa kulungan na yon ng napakatagal." Umiling si Liwayway. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. "Kasalanan ko po, Pa. Ako po ang nagtiis. Ako po ang nagtago. Dapat po sinabi ko sa inyo noon pa." "Huwag mong sisisihin ang sarili mo," maring sabi ni Lacan. Hinigpitan ng hawak sa kamay niya. "Alam ko kung bakit ka nanahimik. Dahil umaasa ka. Umaasa kang magbabago siya. Umaasa kang ang pagmamahal mo ay sapat na para baguhin siya. Pero may mga taong hindi kayang magbago, Liwayway. At matagal ko nang alam iyon." Natigilan si Liwayway.
Alam niyo na po? Tumango si Lakan. Ang mga pasa na tinatakpan mo ng makeup, ang mga biglaan mong pagkansela ng ating mga lakad, ang lungkot sa iyong mga mata na pilit mong itinatago sa likod ng isang ngangiti. Nakita ko ang lahat ng yon, anak. Pero naghintay ako. Naghintay ako na ikaw mismo ang lumapit sa akin. Dahil alam kong hanggat hindi ka handang lisanin siya, walang sino man ang makakatulong sa'yo. Ang pag-amin ng kanyang ama ay parang isang sampal. All this time, hindi pala siya nag-iisa sa kanyang sikreto. All this time, may isang taong nakamasid, naghihintay, at naghahanda. Bigla, isang komosyon ang narinig nila mula sa labas ng silid. May mga nagtataas ng boses, may mga yabag na papalapit. Isang security guard na nakabantay sa pinto ang sumilip sa loob. Sir Lakan, si Mr. Montesillo po, nagpipilit pumasok. Naramdaman ni Liwayway ang panunumbalik ng takot. Ang boses ni Bughaw, kahit hindi niya naririnig, ay parang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tumayo si Lakan. Ang kanyang muka ay muling naging isang maskara ng bakal. Huwag na huwag ninyong hahayaang makalapit ang taong iyan sa anak ko. Kahit isang hakbang. Maliwanag? Yes, sir. Mabilis na sagot ng gwardiya bago muling isara ang pinto. Ang komosyon sa labas ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang mawala. Naupo si Liwayway nanginginig. Ligtas siya sa silid na yon, ngunit hanggang kailan? Maya-maya pa. Isa na namang katok ang narinig nila. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pumasok ay isang lalaking nakasuit at may dalang briefcase. Ito si Attorney De Castro, ang matagal ng abogado at pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Lakan. Liwayway? Bati nito, ang kanyang tono ay seryoso. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Nandito na ang simula ng ating laban, sabi ni Lakan. Umupo ang abogado sa paanan ng kama at binuksan ang kanyang briefcase. Inilabas nito ang isang folder at ipinatong sa ibabaw ng kumot. Nag-aalangang tiningnan ito ni Liwayway. Ano po yan? Buksan mo. Utos ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang binubuklat ang folder. Ang laman nito ay mga litrato niya. Isang litrato ng kanyang braso na may malaking paha, kuha noong nakaraang buwan pagkatapos nilang mag-away dahil sa isang business trip. Isa pang litrato ng kanyang likod, may mga gasgas, noong itinulak siya ni Bughaw sa pader ng kanilang silid. Ang bawat litrato ay isang paalala ng isang sakit na pilit niyang kinalimutan at itinago. Saan po ninyo nakuha ang mga ito? Tanong niya. Hindi makatingin sa abogado, ang kahihiyan ay bumalot sa kanya. Ang mga kasambahay ninyo ay mas matapat sa iyo kaysa sa inaakala mo, Liwayway. Sagot ni Attorney De Castro. Matagal na silang nagpapadala ng impormasyon sa iyong ama. Itiniklop ni Liwayway ang folder. Hindi niya kayang makita pa ang mga ebidensya ng kanyang sariling kahinaan. Kailangan nating gamitin ang mga ito, Liwayway, sabi ni Lakan. Kailangan nating ipakita sa mundo kung sino talaga ang lalaking pinakasalan mo. Hindi ito magiging madali. Gagamitin niya ang lahat ng pera at impluwensya niya para sirain ka. Sa isiping iyon, parang gumuho ang kaunting tapang na nagsisimula ng mabuo sa kanyang dibdib. Paano niya lalabanan ang isang taong minsan niyang minahal? Paano niya ilalantad ang sarili niyang kahihiyan sa buong mundo? Bago pa man siya makasagot, tumunog ang telepono ni Attorney De Castro. Sinagot niya ito, nakinig ng ilang sandali, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso. May problema ba? Tanong ni Lakan. Ibinaba ng abogado ang telepono. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang gulo sa Villa Esmeralda kanina. May nakakuha ng video, sabi niya sa mababang tono. Napatakip ng bibig si Liwayway. Kumakalat na ito online. Pagpapatuloy ng abogado, ang kanyang mga salita ay tila isang hatol.
Ang video ng pagtulak sa'yo ni Bughaw, nagva-viral na ito sa social media. Ang giyera sa media. Opisyal na itong nagsimula. Ang katahimikan sa penthouse office ni Bughaw Montesillo ay nabasag ng isang marahas na tunog ng nabasag na salamin. Ang mamahaling picture frame na naglalaman ng litrato nila ni Liwayway noong kanilang kasal ay lumipad at sumalpok sa pader. Nag-iiwan ng gagambang lamat sa salamin at nagkalat na bubog sa makapal na karpet. Ah! Isang sigaw na puno ng galit at kawalan ng kapangyarihan ang kumawala mula sa lalamunan ni Bughaw. Sinipa niya ang isang upuan na gawa sa mahogany na tumilapon at bumangga sa kanyang malaking mesa. Hinablot niya ang kanyang laptop at walang awang ibinagsak ito sa sahig. Ang screen ay nagdilim, ang plastik ay nabiyak, ngunit hindi pa rin sapat iyon para pawiin ang apoy na nag-aalab sa loob niya. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Mga tawag mula sa board members, mga text mula sa mga kaibigan na biglang naging mausisa, at daan-daang notifikasyon mula sa social media. Nakita na niya ang video. Isang maikling clip, kuha mula sa isang anggulo kung saan kitang-kita ang kanyang marahas na pagtulak at ang pagbagsak ng kanyang buntis na asawa. Walang audio, ngunit hindi na yon kailangan. Ang mga imahe ay sapat na para hatulan siya. At ang huling mga salita ni Lacan de Leon sa Villa Esmeralda, "Ang Paskong ito ang katapusan mo." Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang sumpa, isang deklarasyon ng digmaan. Humihingal na napasandal si Bughaw sa kanyang mesa. Ang mga kamay ay nakakuyom. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana na tanaw ang buong syudad ng silangan. Ang nakita niya ay hindi isang halimaw. Ang nakita niya ay isang lalaking pinagtulungan. Isang lalaking ipinahiya sa harap ng mundong kanyang pinagsikapang makuha. Inisip niya si Liwayway, ang kanyang maamong mukha, ang kanyang tahimik na disposisyon. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ngayon ang isang traidor. Isang babaeng ginamit ang kahinaan nito para sirain siya. At ang ama nito, ang matandang Lacan, na nagsuot pa ng costume ng Santa Claus para gawin ang kanyang paghihiganti na mas dramatiko, mas masakit. Hindi siya papayag na ito na ang kanyang katapusan. Kung giyera ang gusto nila, giyera ang ibibigay niya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang PR team. "Sandra, office ko. Ngayon na. Dalhin mo ang buong team mo." Kalahating oras lang ang lumipas, ang conference room ni Bughaw ay puno na ng mga taong mukhang seryoso at handa sa trabaho. Si Sandra, isang babaeng nasa edad 40 na may matalas na tingin, ang unang nagsalita. "Bughaw, masama ito," prangka niyang sabi. Habang ang screen sa harap nila ay nagpapakita ng mga trending topic online. Bughaw Montesillo, Justice for Liwayway, Montesillo Scandal. Ang stock prices ng kanilang kumpanya ay nasa screen din at ito'y minarkahan ng isang nakakatakot na pulang arrow na pababa. "Alam ko," sigaw ni Bughaw. "Hindi ko kailangan ng reporter. Kailangan ko ng solusyon." "Okay," kalmadong sabi ni Sandra. Hindi natinag sa pagsigaw niya. "The narrative right now is simple. Abusive husband, pregnant victim, heroic father. We can't fight the video. It is what it is. What we need to do is to change the context. Kailangan nating bigyan ang mga tao ng ibang anggulo." "Anong anggulo?" desperadong tanong ni Bughaw. "Ang anggulo mo," sagot ni Sandra. Ang kanyang mga mata ay nagkalkula. Liwayway. Ano ang kahinaan niya? Wala siyang kahinaan. Siya ang martir dito. Lahat ng tao may kahinaan, Bughaw. Giit ni Sandra. Isipin mo, buntis siya, hormonal,
Moody. May history ba siya ng pagiging emosyonal? Biglang may umilaw sa isipan ni Bughaw. Naalala niya ang mga gabing umiiyak si Liwayway ng walang dahilan. Ang mga araw na ayaw nitong kumain. Ang mga pagkakataong sinasabi nito na nahihirapan siyang huminga. Noon, iniisip niyang pag-iinarte lang iyon. Pero ngayon, postpartum depression, even before giving birth, bulong ni Bughaw, at pagkatapos ay mas malakas na. Oo, palagi siyang malungkot. Minsan, nagagalit ng walang dahilan. Hindi siya stable. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Sandra. Perfect. Iyan ang gagamitin natin. Hindi ka isang abusadong asawa. Ikaw ay isang nag-aalalang asawa na may misis na may pinagdadaan ng emotional and psychological instability. Ang nangyari sa party, hindi yun pananakit. Isa yung aksidente na resulta ng kanyang pagiging irasyonal. Sinubukan mo siyang pakalmahin, ngunit nagwala siya. Iyon ang kwento natin. Ang plano ay marumi, walang puso, at genial. Ito ang kanyang tanging pag-asa. Kinagabihan, sa isang eksklusibong panayam, sa isang sikat na news anchor na binayaran ng malaki para maging simpatetiko, umupo si Bughaw sa harap ng kamera. Ang kanyang mukha ay maingat na inayos para magmukhang pagod at puno ng pighati. Mr. Montesillo, malumanay na tanong ng anchor. Ang buong bansa ay nagulat sa video na kumalat kanina. Ano po ang masasabi ninyo? Huminga ng malalim si Bughaw. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Una sa lahat, gusto kong sabihin na mahal ko ang asawa ko. Simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang nakita ninyo sa video ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaki at mas masakit na katotohanan. Ang asawa ko, si Liwayway, ay may matinding pinagdadaanan ngayon. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi naging madali. May mga araw na hindi na niya kilala ang kanyang sarili. Nagiging marahas siya, nagiging irasyonal. Ang nangyari sa party ay isang trahedya. Sinubukan ko lamang siyang pigilan sa paggawa ng isang bagay na makakasama sa kanya at sa aming anak. Isang butil ng luha ang pilit niyang pinatak mula sa kanyang mata. Hindi ako perpektong asawa, ngunit hindi ako isang halimaw. Isa akong lalaking natatakot para sa kaligtasan ng aking mag-ina. Ang tanging hiling ko lang ay sana makuha niya ang tulong na kailangan niya. Malayo sa impluwensya ng kanyang ama na ginagamit ang aming personal na problema para sa sarili niyang interes sa negosyo. Pagkatapos ng panayam, habang pauwi sa kanyang kotse, naramdaman ni Bughaw ang pagbabalik ng kanyang kumpiyansa. Nagawa niya. Nailatag na niya ang pundasyon ng kanyang depensa. Ngayon, kailangan na lang niyang tapusin ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero ni Liwayway. Nasa ospital pa rin ito, alam niya. Matapos ang ilang ring, sumagot ito. Hello? Ang boses ni Liwayway ay mahina at pagod. Agad na binago ni Bughaw ang kanyang tono. Ginawa itong malambing at puno ng pagsusumamo. Mahal, Liwayway, ako to. Narinig niya ang biglaang pagbabago sa paghinga nito. Katahimikan. Nakita mo ba ang interview ko, mahal? Pagpapatuloy niya. Ginagawa ko ang lahat para protektahan ang pamilya natin. Para protektahan ka. Alam kong nalilito ka ngayon, pero maniwala ka sa akin. Tayo ang biktima rito. Bughaw. Tama na. Hindi, mahal. Pakinggan mo ako. Pakiusap niya. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Umuwi ka na. Ayusin natin to. Huwag mong hayaang sirain tayo ng ama mo. Mahal kita, Liwayway. Mahal na mahal kita. Sa kabilang banda, sa tahimik na silid ng ospital, pinapanood ni Liwayway ang replay ng panayam sa TV. Narinig niya ang bawat kasinungalingan. Nakita niya ang bawat pekeng luha.
Habang nagsasalita si Bughaw sa telepono, ang kanyang mga salita ng pagmamahal ay sumasabay sa imahe ng kanyang pagpapanggap sa screen. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang bagong damdamin, isang malamig, matigas, at hindi matitinag na damdamin. Hindi niya sinagot ang huling sinabi ni Bughaw. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Tumingin siya sa kanyang ama na nasa tabi niya, na may nag-aalab na galit sa mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang remote control at pinatay ang telebisyon. Ang silid ay binalot ng katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, humarap si Liwayway kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot o pag-aalinlangan. Sa halip, ang mga ito ay pununo ng isang determinasyon na ngayon lang nakita ng kanyang ama. Handa na akong lumaban, Papa. Pagkalabas ng ospital, dinala ni Lakan si Liwayway sa isa sa mga secure condominium units nito sa Makati. Isang lugar na malayo sa Villa Esmeralda, malayo sa mga alaala ng takot at pagpapanggap. Ang silid ay maluwag at moderno, may tanawin ng buong syudad, ngunit para kay Liwayway, ito ay isa lamang ginintuang hawla. Ang tunay na kulungan ay wala sa mga pader na nakapalibot sa kanya, kundi nasa maliit na screen ng kanyang telepono. Ang desisyon na lumaban ay madaling gawin sa loob ng protektadong silid ng ospital. Ngunit ang pagharap sa resulta ng desisyong yon ay ibang usapan. Ang PR machine ko ba ni Bughaw ay gumagana ng buong lakas. Ang kwento tungkol sa kanyang emotional instability ay kumalat na parang apoy. Sa kanyang social media feed, ang mga komento ay isang digmaan. May mga nagtatanggol sa kanya, mga estrangherong nagpapadala ng puso at mga mensahe ng suporta. Ngunit mas marami at mas malakas ang mga humusga. Kawawa naman si Sir Bughaw. Kitang-kita sa interview na mahal niya ang asawa niya. Ganyan talaga mga babaeng buntis. Masyadong emotional. Nag-iinarte lang yan para makuha atensyon. For sure. Pera lang ng mga De Leon ang habol niyan. Gold digger. She looks so fragile, but maybe she really is crazy. Nakakatakot. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang pinakamasakit ay ang mga salitang nagtatanim ng duda sa kanyang sariling isipan. Ang boses ni Bughaw mula sa mga nakaraang taon. Masyado kang madrama. Guni-guni mo lang yan. Ikaw ang may problema, hindi ako. Ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo, sinasabayan ng koro ng mga estranghero online. Napahawak siya sa kanyang sentido. Totoo kaya? Baka nga ako ang may problema. Ang gaslighting na tiniis niya ng napakatagal ay nag-iwan ng malalim na lason. At ngayon, ang lason na yon ay muling kumakalat sa kanyang sistema. Pumasok si Lakan sa silid, may dalang isang baso ng gatas. Nakita nito ang ekspresyon sa mukha ng anak at ang telepono sa kamay nito. Itigil mo na yan, Liwayway. Mahinahon, ngunit mariing sabi niya. Laso ng mga yan. Huwag mong hayaang pumasok sa isip mo. Pero Papa, paano kung tama sila? Basag ang boses na tanong niya. Paano kung baliw nga ako? Lumapit si Lakan at umupo sa tabi niya. Kinuha nito ang telepono mula sa kanyang kamay at ipinatong sa mesa. Hindi ka baliw, anak. Ikaw ay nasaktan, sabi nito. Tinititigan siya sa mata. At ang ginagawa nila ngayon ay ang lasunin ang isip ng lahat para pagtakpan ang krimen na ginawa niya. Huwag mong ibibigay sa kanila ang satisfaksyon na yon. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang malawak na karagatan ng paghuhusga. Halos magsisi na siya sa kanyang desisyon. Baka mas madali pa kung nanahimik na lang siya, gaya ng dati. Habang nakayuko siya, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang notifikasyon, isang mensahe mula sa isang unknown number.
Akala niya ay isa na namang mensahe ng galit, ngunit dahil sa kung anong dahilan, pinulot niya ito at binuksan. Ang mensahe ay maikli lamang. Ma'am Liwayway, si Mang Jun po ito, ang dati ninyong hardinero sa villa. Nakita ko po ang lahat ng nangyari. Nakita ko rin po yung mga dati pa. Huwag po kayong susuko. Marami po kaming naniniwala sa inyo. Natigilan si Liwayway, si Mang Jun, ang matandang hardinero na palagi niyang binibigyan ng merienda. Bago pa man siya makabawi sa pagkabigla, isa na namang mensahe ang pumasok mula sa ibang numero. Ma'am, si Nelia po, yung dating kasambahay. Naalala niyo po ba yung base na nabasag sa sala? Sabi niyo po kayo ang nakabagsak. Pero nakita ko po sa CCTV na si Sir Bughaw ang naghagis nun sa pader malapit sa inyo. Pinatay niya ang recording pagkatapos. Ingat po kayo palagi. At isa pa. At isa pa. Isang mensahe mula sa dati nilang driver na nagsasabing madalas siyang nakikitang umiiyak sa backseat pagkatapos ihatid si Bughaw. Isang mensahe mula sa isang security guard na nagsasabing narinig niya ang mga sigawan nila mula sa loob ng kanilang silid. Ang mga anino mula sa kanyang nakaraan ay biglang nagsalita. Ang mga tahimik na saksi sa kanyang pagdurusa ay lumalabas na ngayon, hindi para gumawa ng ingay, kundi para bumulong ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Hindi na luha ng sakit ang dumaloy sa kanyang mga mata, kundi luha ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa, hindi siya baliw. Ang kanyang mga naranasan ay totoo. Mabilis niyang ipinakita ang mga mensahe sa kanyang ama at kay Attorney De Castro na kararating lang. This is good, sabi ng abogado. Very good. It strengthens your narrative. But as anonymous texts, their legal value is limited unless these people are willing to testify. Hindi ko sila pipilitin. Mabilis na sagot ni Liwayway. Masyadong delikado para sa kanila. Then we need another strategy, sabi ni Lacan. Attorney, mag-schedule ka ng isang major interview. We need to fight fire with fire. Umiling si Liwayway. Hindi po. Nagulat ang dalawang lalaki sa kanyang sagot. Hindi ako magpapa-interview. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay may bagong bigat at kapangyarihan. Ang mga mensahe mula sa mga dating katulong ay nagbigay sa kanya ng isang ideya, isang paraan para lumaban na hindi lamang tungkol sa kanya. Kung lalabas ako sa publiko, gagawin ko ito sa sarili kong paraan. Sabi niya, tumingin siya sa kanyang ama. Papa, may kilala po ba kayo sa isang foundation para sa mga kababaihang inaabuso? Isang shelter? Kinabukasan, huminto ang isang itim na sasakyan sa harap ng isang simpleng gusali sa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Walang engrandeng pangalan sa labas, tanging isang maliit na karatula. Tahanan ng Pag-asa Women's Shelter. Pagbaba ni Liwayway mula sa sasakyan, kasama ang kanyang ama, tila nagulantang ang buong kalye. Saan man nanggaling isang grupo ng mga reporter at mamamahayag, ang biglang sumulpot, parang mga kabuting nagsilabasan pagkatapos ng ulan. Ang mga kamera ay kumislap. Ang mga mikropono ay itinutok sa kanyang mukha. Mrs. Montecillo, totoo po ba ang mga paratang ng asawa ninyo? Anong masasabi niyo sa sinabi niyang hindi kayo emotionally stable? Nandito po ba kayo para humingi ng tulong? Ang mga tanong ay sunod-sunod, mabibigat at nakakasakit. Napahigpit ang hawak ni Liwayway sa braso ng kanyang ama. Ito na yon, ang pagsubok. Sa isang sandali, gusto niyang tumakbo pabalik sa loob ng kotse. Ngunit naalala niya ang mga mensahe sa kanyang telepono, ang mga boses ng mga anino na nagbigay sa kanya ng liwanag. Huminto siya. Huminahon. Binitawan niya ang braso ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang humarap sa mga kamera. Ang kanyang mukha ay walang makeup. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod. Ngunit meron itong bagong kislap ng katatagan. Hindi niya sinagot ang kanilang mga tanong. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa isang lente ng kamera
na para bang kinakausap niya ang bawat isang taong nanonood sa kanilang mga tahanan. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa isang malinaw at matatag na boses, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa direksyon ng buong laban. Narito ako para makinig. Ang mansyon ng mga Montesillo ay hindi kailanman naging ganito katahimik at kalamig. Para kay Diwa Montesillo, ang bawat pasilyo ay puno ng mga multo ng nakaraan at ang bawat silid ay isang paalala ng kanyang mahabang pananahimik. Nakaupo siya sa sala, sa isang upuang balot ng mamahaling tela, ngunit hindi niya maramdaman ang karangyaan. Ang nararamdaman lamang niya ay ang bigat ng gintong kadena na ipinulupot niya sa sarili niyang mga kamay sa loob ng 30 taon. Sa malaking flat-screen TV na nakasabit sa pader, pinapanood niya ang live news report. Naroon si Liwayway, nakatayo sa harap ng isang gusali, napapaligiran ng mga buwitreng mamamahayag. Nakita ni Diwa ang takot sa mga mata ng kanyang manugang, ngunit sa ilalim ng takot na yon, may bago siyang nakita. Isang kislap ng apoy na hindi pa niya nakita dati. At nang marinig niya ang mga salita ni Liwayway, narito ako para makinig. Isang bagay sa loob ni Diwa ang nabasag. Ang imahe sa telebisyon ay biglang naglaho at napalitan ito ng isang alaala, isang eksena mula sa halos 20 taon na ang nakalipas. Nakasinglinaw pa rin ng kristal sa kanyang isipan. Nasa loob siya ng dating library ng mansyon. Inaayos ang mga bulaklak sa isang florera. Ang kanyang asawa, ang ama ni Bughaw, ay nakaupo sa kanyang siliyang gawa sa leather. Nagbabasa ng dyaryo habang humihit-hit ng tabako. Isang batang Bughaw, mga 10 taong gulang, ay tahimik na gumagawa ng kanyang takdang aralin sa isang sulok. Diwa, sabi ng kanyang asawa nang hindi man lang inaalis ang tingin sa dyaryo. Tumawag ang prinsipal ni Bughaw. Nakipag-away na naman daw siya sa eskwelahan. Napahinto si Diwa sa kanyang ginagawa. Kakausapin ko po siya, mahal. Ibinaba ng lalaki ang dyaryo at ang mga mata nito ay tumusok sa kanya na parang yelo. Kakausapin mo? At ano ang sasabihin mo? Wala kang alam sa pagpapalaki ng isang lalaki. Ang tanging alam mo lang ay mag-ayos ng bulaklak at magsuot ng magagandang damit. Yumuko si Diwa. Patawad. Walang silbi. Bulong ng kanyang asawa, sapat na para marinig niya. Palamuti ka lang sa bahay na ito. Siguraduhin mong hindi lalaking mahina ang anak ko na tulad mo. Mula sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya si Bughaw. Nakayuko rin ito sa kanyang libro. Ngunit ang maliliit niyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Nakita niya ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mata ng kanyang anak na mabilis nitong pinunasan. At sa sandaling iyon, pinili ni Diwa na manahimik para protektahan ang sarili, para hindi na lumaki ang gulo. Sa pag-aakalang ang kanyang pananahimik ay magliligtas sa kanyang anak. Ngunit ngayon, alam na niya. Ang kanyang pananahimik ay hindi ito niligtas. Ito ang nagturo dito kung paano maging halimaw. Bumalik si Diwa sa kasalukuyan. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang batang umiiyak sa sulok ay nagiging ang lalaking naninigaw at nanunulak sa telebisyon, at ang babaeng yumuyuko at nananahimik ay nagiging si Liwayway. Isang siklo, isang sumpa, at siya, sa kanyang pananahimik, ang nagpahintulot na magpatuloy ito. Pinatay niya ang telebisyon. Tapos na ang panunood. Tapos na ang pananahimik. Kung ang pagmamahal niya sa anak ang nagbulag sa kanya noon, ang pagmamahal niya sa kanyang hindi pa isinisilang na apo ang magbibigay sa kanya ng liwanag ngayon. Tumayo si Diwa, ang bawat galaw ay may bagong bigat ng determinasyon. Naglakad siya patungo sa opisina ng kanyang anak, ang kaharian nito sa loob ng mansyon. Ang silid ay amoy mamahaling leather
at kapangyarihan. Ngunit para sa kanya, amoy kasinungalingan ito. Nilapitan niya ang isang malaking painting sa likod ng mesa ni Bughaw. Itinulak niya ito na nang bahagya at lumitaw ang isang bakal na pinto ng isang safe na nakatago sa pader. Alam niya ang kombinasyon, ang petsa, kung kailan itinatag ni Bughaw ang sarili nitong kumpanya. Isang petsa na buong pagmamalaki nitong ipinagyayabang bilang araw ng kanyang kalayaan. Mula sa anino ni Lacan de Leon, dahan-dahan niyang pinihit ang dial. Clack, clack, clack. Isang mahinang tunog ang narinig niya at bumukas ang pinto ng safe. Sa loob, hindi pera o alahas ang laman. Naroon ang mga dokumento, mga titulo, at isang maliit, itim na external o hard drive. Alam niyang dito itinatago ni Bughaw ang lahat ng kanyang mahahalagang digital files, ang kanyang mga sikreto. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang hard drive. Hindi niya alam kung ano mismo ang laman nito, ngunit alam niyang ito ang susi. Isinara niya ang safe, ibinalik ang painting sa dati nitong pwesto, at lumabas ng opisina na parang walang nangyari. Kinagabihan, habang ang buong mansyon ay natutulog, pumasok si Diwa sa dating silid ng mga katulong sa likod bahay. Mula sa ilalim ng isang lumang kama, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang lumang burner phone, isang bagay na itinago niya para sa isang emergency na ipinagdasal niyang hindi sana dumating. Binuksan niya ito. Walang contact list, walang mga lumang mensahe. Malinis. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang numero ni Lacan de Leon, isang numero na isinaulo niya mula pa noong unang beses niyang makita ang pasa sa braso ni Liwayway. Nag-compose siya ng isang maikling mensahe. Ang bawat letra ay isang pako sa kabaong ng imperyong binuo ng kanyang sariling anak. Isang mensahe na magbabago sa lahat. Bago niya ito ipinadala, tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Humingi siya ng tawad sa Diyos, sa kanyang anak, at sa kanyang apo. Pagkatapos, pinindot niya ang send. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang high-tech na command center na ipinatayo ni Lacan de Leon, tumunog ang isang espesyal na telepono. Kinuha ito ng kanyang pinagkakatiwalaang security head at binasa ang mensaheng lumabas sa screen. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang iniabot ang telepono kay Lacan. Binasa ni Lacan ang mensahe. Isang beses, 2 beses. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen, puno ng bigat at panganib. Hindi lang asawa ang sinasaktan ng anak ko. Ninanakawan ka rin niya. Tulungan mong iligtas ang apo ko. Ang headquarters ng De Leon Corporation ay naging isang war room sa loob ng isang secured conference room na tinatawag ni Lacan na The Vault, isang grupo ng mga pinakamagagaling na forensic accountants at cybersecurity experts ang walang tulog na nagtatrabaho sa loob ng 24 na oras. Sa gitna ng lahat, si Lacan de Leon ay nakatayo na parang isang general na nagmamasid sa mapa ng digmaan. Ang mapa niya ay ang data mula sa itim na hard drive. Nandito na, sir, sabi ng lead analyst, isang batang henyo sa computer na nagngangalang Ben. Itinuro niya ang isang komplikadong diagram na puno ng mga linya at pangalan sa malaking monitor. Classic Shell Corporation scheme. Gumawa si Mr. Montecillo ng 3 kumpanyang multo na nakarehistro sa ibang bansa. Sa papel, mga supplier sila ng De Leon Corp. For years, nag-a-approve siya ng mga bayad para sa mga serbisyo at materyales na hindi naman umiral. Gaano kalaki ang ninakaw niya? Malamig na tanong ni Lacan. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen. Sa paunang pagtaya namin, sir, halos kalahating bilyong piso sa loob ng 5 taon, sagot ni Ben. At kahit ang mga eksperto sa silid ay hindi napigilang mapasinghap. Hindi kumurap si Lacan. Ang naramdaman niya ay hindi gulat,
kundi isang nagyayelong galit. Hindi lang siya ninakawan. Ginamit ni Bughaw ang tiwalang ibinigay niya para tustusan ng isang pekeng imperyo habang sinasaktan ang pinakamahalagang yaman niya, ang kanyang anak. Ang motibo ay naging malinaw na ngayon. Ang pang-aabuso ni Bughaw ay hindi lang nag-ugat sa selos o pagka-insecure. Nag-ugat ito sa desperasyon. Isa siyang hayop na nasukol at si Liwayway ang naging biktima ng kanyang pagwawala. Hindi lang niya sinaktan ng anak ko. Nilapastangan niya ang tiwala ko. Kinagabihan, bago simulan ng kanyang opensiba, pinuntahan ni Lakan si Liwayway. Nadatnan niya itong nakaupo sa tabi ng bintana. Tahimik na hinahaplos ang kanyang tiyan habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad. "Anak," tawag niya. Lumingon si Liwayway, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ilang araw na pahinga ay nakabawas sa pamumugto ng kanyang mga mata. "Papa, may balita na po ba?" Tumango si Lakan. Umupo siya sa tapat nito. Inilatag niya ang lahat sa isang simpleng paraan. Ang pagnanakaw, ang mga kasinungalingan, ang tunay na estado ng pananalapi ni Bughaw. Walang emosyon niyang sinabi ang lahat, na para bang nag-uulat lamang siya ng negosyo. Pagkatapos, tinitigan niya ang kanyang anak. "Bukas ng umaga, magpapatawag ako ng isang emergency press conference. Ilalabas ko ang lahat ng ito. Ang tanong ko sa'yo, Liwayway ay ito. Sigurado ka na ba? Dahil kapag ginawa natin ito, wala nang atrasan. Ang pangalan niya, ang buhay niya, wawasakin natin hanggang sa maging abo." Tumingin si Liwayway sa labas ng bintana, sa kalawakan ng gabi. Sa loob ng ilang sandali, nakita ni Lakan ang anino ng babaeng dati niyang kilala. Ang babaeng nag-aalinlangan at natatakot. Ngunit nang muli itong humarap sa kanya, ang anino ay wala na. Napalitan ito ng isang matatag na liwanag. "Noong una, Papa, ang gusto ko lang ay tumakas," mahinang sabi ni Liwayway. "Ngayon, naintindihan ko na po ang pananahimik ko sa loob ng maraming taon. Hindi lang ako ang sinaktan noon. Sinaktan din nito ang tiwala ninyo, ang kumpanya, at pinahintulutan siyang saktan pa ang iba. Hindi na po ito para sa akin lang, Papa. Para po ito sa lahat ng inabuso niya sa pananahimik ko. Ituloy niyo po." Kinabukasan, ang ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga mamamahayag. Ang anunsyo ng biglaang press conference ng De Leon Corporation ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa mundo ng negosyo at media. Inaasahan ng lahat na magsasalita si Lakan tungkol sa personal na issue ng kanyang anak. Hindi nila alam na sasaksihan nila ang isang pampublikong pagbitay. Sa kanyang opisina, pinapanood ni Bughaw ang live stream sa kanyang computer. Isang mayabang na ngiti ang nasa kanyang labi. "Tignan mo ang matandang to," isip niya. Gagawa ng eksena para lang makuha ang simpatya ng publiko. Inayos niya ang kanyang kurbata, kampanteng magiging isa lamang itong madramang pagkondena sa naghinat kanya. 10:00 ng umaga, eksaktong umakyat si Lakan de Leon sa entablado. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang presensya ay nag-uutos ng katahimikan. "Magandang umaga sa inyong lahat," simula niya. "Inimbitahan ko kayo rito hindi para pag-usapan ang personal na trahedya ng aking pamilya. Narito ako para pag-usapan ang isang mas malaking trahedya, isang trahedya ng pagkakanulo at kasakiman na nagbabantang sumira sa pundasyon ng kumpanyang aking itinatag." Sa opisina, kumunot ang noo ni Bughaw. Anong pinagsasasabi nito? Sa likod ni Lakan, isang dambuhalang screen ang umilaw. Ang unang lumabas ay ang logo ng Montecillo Holdings. Pagkatapos, lumabas ang mga pangalan ng 3 kumpanyang hindi pamilyar kay Bughaw. Ngunit sa ilalim nito, lumabas ang mga bank records. Mga bank records na kilalang kilala niya. Sa loob ng 5 taon, pagpapatuloy ni Lakan, ang kanyang boses ay parang kulog.
Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng operasyon ng aking kumpanya, ang lalaking ibinigay ko sa aking anak, ay sistematikong ninanakawan tayo. Ipinakita sa screen ang mga flowchart na nagpapakita ng daloy ng pera mula sa De Leon Corp patungo sa mga shell corporation at pagkatapos ay sa mga personal na offshore accounts ni Bughaw. Ang bawat transaksyon, bawat pekeng invoice, bawat pirma ay nakalatag para makita ng buong mundo. Ang mayabang ng ngiti ni Bughaw ay naglaho, napalitan ng maputlang pagkabigla. Napatayo siya. Hindi maari. Bulong niya. Paano? Paanong nalaman ni Lakan ang tungkol dito? Ang mga files na yon, nasa iisang lugar lang, nakatago sa pinakaligtas na lugar na alam niya. Sa press conference, ipinakita ni Lakan ang huling slide, isang buod ng kabuuang halaga na ninakaw. Itinayo ni Ginoong Montesillo ang kanyang bahay gamit ang mga barhang ninakaw, deklara ni Lakan, at ginamit niya ang aking anak bilang pundasyon para hindi ito gumuho. Ngayon, gigibain natin ang bahay na yon. Sa kanyang opisina, nagwawala na si Bughaw. Hinahagis niya ang mga papel sa ere. Sino? Sino ang nagtraidor sa akin? Walang sino mang nakakaalam ng safe na yon. Maliban sa iisang tao na nakakita sa kanya kung saan niya itinago ang susi at isinulat ang kombinasyon. Isang tao na hindi niya kailanman pinaghinalaan. Ang kanyang ina. Ang katotohanan yon ay tumama sa kanya na parang isang bala. Ang kanyang sariling ina. Sa pagtatapos ng press conference, isang reporter ang nagtaas ng kamay. Mr. De Leon, isang napakabigat na akusasyon. Sino po ang nagbigay sa inyo ng ganito katibay na ebidensya? Sino ang source ninyo? Tumingin si Lakan De Leon ng diretso sa kamera. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa ni Bughaw sa pamamagitan ng screen. Isang mahabang katahimikan ang namayani bago siya sumagot. Ang source ko? Sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Isang ina na nagnanais ng katarungan para sa kanyang manugang at sa kanyang apo. Ang mga salita ni Lakan De Leon ay parang martilyong bumasag sa salamin ng mundo ni Bughaw. Isyang ina. Hindi na niya kailangan panghulaan. Ang imahe ng kanyang ina, si Diwa, ay malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Ang malungkot nitong mga mata, ang tahimik nitong mga galaw, ang pananahimik na inakala niyang tanda ng pagsang-ayon, ngunit isa palang pag-iipon ng galit. Isinara niya ang live stream. Tapos na ang lahat. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kumpanya, ang kanyang pera, ang kanyang kalayaan. Lahat ay naglaho na parang bula sa isang iglap. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng kabaliwan. Pinagtaksilan siya ng sarili niyang ina. Ang babaeng dapat sana ay kakampi niya anuman ang mangyari. Dinurog siya ng matandang Lakan De Leon na mula't mula pa ay tinitingala na siya na parang isang basahan at si Liwayway. Ang mahinang si Liwayway, sila ang nanalo. Isang mabangis na galit, mas matindi pa sa kahit anong naramdaman niya dati, ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. Kung babagsak siya, isasama niya ang lahat. Kung masisira ang kanyang mundo, sisirain din niya ang mundo ng babaeng nagsimula ng lahat ng ito. Kung ang tingin ng lahat sa kanya ay isang halimaw, bibigyan niya sila ng isang tunay na halimaw. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang ina. Anak? Ang narinig niyang sagot. Isang boses na puno ng pag-aalinlangan. Huwag mo akong tawaging anak, traidor! Sigaw niya sa telepono. Ang kanyang boses ay nag-reverberate sa katahimikan ng kanyang opisina. Bakit mo ginawa to? Bakit mo ako sinira, ina?
Narinig niya ang paghikbi sa kabilang linya. Ginawa ko ito para iligtas ka sa sarili mo, Bughaw. Para putulin ang sumpang sinimulan ng ama mo. Iligtas ako? Tawa niya ng mapakla. Sinunuwag mo ang buong buhay ko. Anong klase kang ina? Mas pinili mo pa ang babaeng yon at ang ama niya kaysa sa sarili mong dugo at laman. Pinili ko ang tama, sagot ni Diwa. Ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Pinili kong wakasan na ang laso na iniwan sa'yo ng ama mo. Ayoko nang makita kang nagiging katulad niya. Ako pa ang may kasalanan ngayon. Ako pa ang naging masama. Halos mabasag ang boses ni Bughaw sa tindi ng galit. Sige, kung yan ang tingin ninyo sa akin, kung isa akong halimaw sa mga mata ninyo, kung ganoon, paninindigan ko na. Bughaw anak, wag. Wala ka ng anak, Diwa. Putol niya. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. At sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyong lahat ang araw na ito. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot ang kanyang ina. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay mas nakakabingi kaysa dati. Wala na siyang pakialam sa kumpanya. Wala na siyang pakialam sa pera. Isa na lang ang nasa isip niya, paghihiganti. Hindi sa kanyang ina, na para sa kanya ay patay na. Hindi kay Lakan, na alam niyang hindi niya kayang talunin sa digmaang ito. Ang kanyang paghihiganti ay nakatuon sa nag-iisang tao na naging sanhi ng lahat, ang babaeng pinagmulan ng kanyang kahihiyan. Si Liwayway. May isang bagay siyang itinatago. Isang huling alas. Isang sandata na napakarumi at napaka-personal na kahit kailan ay hindi niya inakalang gagamitin niya. Ngunit wala ng mga limitasyon ngayon. Wala ng konsensya. Kinuha niya ang isa pang telepono, isang burner phone, at tinawagan ng isang numero mula sa madilim na bahagi ng kanyang listahan ng contact. May trabaho ako para sa'yo, sabi niya nang walang pag-aalinlangan nang may sumagot sa kabilang linya. Isang oras ang lumipas sa isang madilim na sulok ng isang multi-level parking lot sa ilalim ng lupa. Ipinarada ni Bughaw ang kanyang kotse. Isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie ang lumabas mula sa anino at pumasok sa passenger seat. Anong kailangan mo, boss? Tanong ng hacker. Ang mukha ay natatakpan ng anino. Inabot ni Bughaw ang isang USB drive. May video dyan. Gusto kong ikalat mo. Gusto kong makita ito ng lahat. Bawat social media platform, bawat blog, bawat group chat. Gusto kong maging viral ito bago pa man sumikat ang araw bukas. Anong klaseng video? Isang video na magpapatunay kung anong klaseng babae talaga si Liwayway De Leon. Sagot ni Bughaw. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang video ay isang koleksyon ng mga pribadong sandali nila. Isang pagtatalo kung saan si Liwayway ay sumisigaw sa frustration. Isang clip mula sa kanilang honeymoon kung saan siya ay masayang sumasayaw habang nakabikini. Isang gabi kung saan lasing siyang tumatawa kasama ang mga kaibigan. Bawat clip ay inosente sa sarili nito. Ngunit sa pamamagitan ng malisyosong pag-edit, paglalagay ng mga nakakainsultong caption, at pagpapatugtog ng isang nakakabastos na background music, ang buong video ay nagpinta ng isang larawan. Si Liwayway, ang buntis na martir, ay isa palang iresponsable, malandi, at mentally unstable na babae. Ito ang ebidensya para sa kasinungalingang sinimulan niya. Tiningnan ng hacker ang USB. Sigurado ka dito, boss? Kapag in-upload ko to, wala nang bawian. Gawin mo na. Utos ni Bughaw. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Sa condominium unit, isang pambihirang katahimikan ang bumalot kina Liwayway at Lakan. Ang tagumpay ng press conference ay nagdulot ng pansamantalang kapayapaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakahinga si Liwayway ng maluwag na para bang isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa sofa,
umiinom ng maligamgam na tsa, habang si Lakan ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga abogado sa telepono sa kabilang silid. Tinatapos ang mga legal na hakbang laban kay Bughaw. Isang pakiramdam ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa puso ni Liwayway. Marahil, ito na talaga ang simula. Ang simula ng isang bagong buhay, malayo sa takot. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isa sa kanyang mga malalapit na kaibigan mula sa kolehiyo. Hala Liwayway, ano to? Totoo ba to? Kasunod ng text ay isang link. Kumunot ang noo ni Liwayway. May halong kaba? Pinindot niya ang link. Dinala siya nito sa isang social media page at isang video ang automatikong nag-play. Ang unang ilang segundo ay nagpakita ng isang masayang alaala, ang kanilang honeymoon. Nakasuot siya ng puting bikini, tumatakbo sa dalampasigan, tumatawa habang hinahabol siya ni Bughaw na may hawak na kamera. Ngunit ang masayang musika ay biglang napalitan ng isang nakakabastos na rap song. Lumitaw ang isang caption sa ibaba ng screen, ang wild na asawa ni Bugoy Bughaw. Natigilan siya. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, ang eksena ay nagbago. Ipinakita ang isang clip mula sa isang pagtatalo nila sa bahay. Kuha mula sa isang security camera na kinalimutan na niya. Siya ay sumisigaw, umiiyak sa frustration. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Caption, praning at bungangera. Pagkatapos, isang clip kung saan siya ay medyo nakainom sa isang party kasama ang mga kaibigan. Tumatawa ng malakas. Caption, lasenggera, walang pakialam kahit buntis. Ang buong video ay tumakbo ng halos 3 minuto. Isang compilation ng mga pinakapribado at mahihinang sandali ng kanyang buhay, lahat ay kinuha sa maling konteksto, nilagyan ng malisyosong musika at mga mapanirang salita. Ang bawat masayang alaala ay ginawang sandata. Ang bawat luha ay ginawang katibayan ng kanyang kabaliwan. Ang bawat ngiti ay ginawang tanda ng kanyang kalandian. Habang pinapanood niya, ang tsaa sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Nabitawan niya ang tasa. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na tugtog mula sa video. Ang mga salitang paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng buong mundo. Ang kahihiyan ay isang alon na lumunod sa kanya. Mas masakit, mas malalim, kaysa sa anumang pisikal na pananakit na dinanas niya. Ang pagtulak sa kanya sa party ay isang atake sa kanyang katawan. Ito ay isang atake sa kanyang kaluluwa. Anak, anong nangyari? Lumabas si Lakan mula sa kabilang silid. Naalarma sa tunog ng nabasag na tasa. Nakita niya ang maputlang mukha ni Liwayway, ang mga matang nakatitig sa telepono na parang nakakita ng multo. Liwayway? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang telepono. Kinuha ito ni Lakan. Sa unang 10 segundo pa lang ng panunood, ang pag-aalala sa mukha ni Lakan ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang uri ng galit na hindi pa nakikita ni Liwayway sa kanya. Isang galit na nakamamatay. Hayop siya, bulong ni Lakan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit na namuti ang mga ito. In-off niya ang video at ibinato ang telepono sa sofa. Lumakad siya patungo sa pinto. Saan ka pupunta, Papa? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Tatapusin ko na to, sagot ni Lakan. Hindi lumilingon. Ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Papatayin ko siya. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, isang bagay sa loob ni Liwayway ang nabuhay. Ang imahe ng karagdagang karahasan, ng dugo, ng isang walang katapusang siklo ng galit. Hindi niya kaya. Wag po. Sigaw niya, sinusubukang tumayo.
Papa, huwag. Pinilit niyang habulin ang kanyang ama, ngunit sa kanyang pagtayo, isang matalim na kirot ang biglang tumusok sa kanyang sinapupunan. Isang sakit na mas matindi kaysa sa kahit anong naramdaman niya dati. Napasigaw siya, hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa pisikal na sakit. Napahawak siya sa kanyang tiyan, lumingon, silakan, at ang galit sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng purong takot nang makita ang itsura ng anak. Si Liwayway ay nakayuko, ang kanyang mukha ay nasasaktan, ang kanyang mga binti ay nanghihina. Liwayway! Sigaw niya. Tumakbo pabalik sa tabi nito. Nang tignan ni Liwayway ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay sasahig, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Papa! Hikbi niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang baby! Ang mundo ni Liwayway ay naging isang serye ng mga nagmamadaling imahe at tunog. Ang mga kumikislap na ilaw ng syudad na nagiging guhit na lamang mula sa bintana ng umaarangkadang sasakyan. Ang desperadong boses ng kanyang ama na sumisigaw sa telepono. Ang walang tigil na tunog ng sirena na pumupunit sa gabi. At sa gitna ng lahat ng ito, ang sakit. Isang paulit-ulit na paghilab sa kanyang sinapupunan. Isang paalala ng buhay na nasa panganib sa loob niya. Sa emergency room, ang lahat ay kumikilos ng mabilis. Ang mga mukha ng mga nurse at doktor ay malabo. Ang kanilang mga boses ay naghahalo-halo sa isang ugong ng mga medikal na termino. Inilipat siya sa isang stretcher. Ang mga gulong nito ay mabilis na umikot sa makintab na sahig. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mahigpit na pagkakahawak ng kamay ng kanyang ama sa kanya. Isang angkla sa gitna ng rumaragasang bagyo. Lalaban tayo, anak. Lalaban tayo. Paulit-ulit na bulong ni Lakan. Ngunit sa boses nito, naroon ang takot na pilit nitong itinatago. Habang itutulak na sana siya papasok sa delivery room, naramdaman ni Liwayway ang paghina. Ang kahihiyan mula sa video, ang sakit mula sa pagtataksil ni Bughaw, ang takot na mawala ang kanyang anak, lahat ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Para siyang nalulunod. Ang mga boses sa kanyang isipan, ang boses ni Bughaw, ang boses ng mga humusga sa kanya online, ay nagsasabing, wala kang kwenta, mahina ka, kasalanan mo to. Gusto na niyang sumuko, gusto na niyang ipikit ang kanyang mga mata at hayaan na lamang na ano rin siya ng dilim. Pagod na ako. Bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Ngunit sa gitna ng pagbibigay daan, sa kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ito. Isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Isang maliit, desperadong paggalaw. Isang paalala. Hindi lang ito tungkol sa kanya. May isang buhay pa na lumalaban sa loob niya. Isang buhay na umaasa sa kanya. Isang buhay na walang kasalanan. Sa lahat ng ito, ang pagsipang iyon ay parang isang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang mga boses sa kanyang isipan ay biglang nanahimik. Ang imahe ni Bughaw ay naglaho. Ang kahihiyan ay nawalan ng kapangyarihan. Ang tanging natira ay ang marahas at makapangyarihang katotohanan ng isang ina. Hindi ako susuko. Lalaban ako para sa iyo, anak. Sa pagpasok nila sa malamig at maliwanag na delivery room, may bagong apoy sa mga mata ni Liwayway. Ang bawat paghilab na dumadating ay hindi na niya tinuturing na sakit, kundi isang alon na kailangan niyang sakyan, isang hamon na kailangan niyang lampasan. Sinunod niya ang bawat utos ng doktor, ang bawat instruksyon ng nurse, ang kanyang mga sigaw ay hindi na sigaw ng pagdurusa, kundi sigaw ng pagsisikap. Ang bawat pag-ire ay isang deklarasyon na hindi siya mahina, na hindi siya talunan. Sa labas ng silid, sila Candeleon,
Ang lalaking kayang magpayanig ng stock market sa isang tawag lamang ay walang magawa, kundi maglakad ng pabalik-balik. Bawat sigaw na naririnig niya mula sa loob ay parang isang punyal sa kanyang puso. Nandoon din si Diwa Montesillo na dumating pagkatapos niyang mabalitaan ang nangyari. Nakaupo siya sa isang sulok, tahimik na nagdarasal, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha ng pagsisisi at pag-aalala. Ang dalawang magulang na pinaghiwalay ng pagkakanulo ay pinag-isa ng iisang takot at iisang pag-asa. Ang mga oras ay lumipas na parang isang panaginip na puno ng sakit at paghihintay. At pagkatapos, sa gitna ng isang huling, malakas na sigaw mula kay Liwayway, isang bagong tunog ang pumuno sa silid. Ang malakas, malinaw, at magandang iyak ng isang sanggol. Isang iyak na bumasag sa tensyon. Isang iyak na nagdala ng luha sa mga mata ng lahat ng nurse at doktor. Isang iyak na nangangako ng isang bagong simula. "It's a girl," sabi ng doktora. Ang kanyang boses ay puno ng ngiti. "She's a fighter, just like her mom." Binalot nila ang sanggol sa isang malambot na puting kumot at dahan-dahang inilagay sa dibdib ni Liwayway. At sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Ang sakit, ang pagod, ang galit, ang nakaraan. Ang tanging nakita ni Liwayway ay ang maliit na mukha na nakasiksik sa kanya. Ang maliliit na mga daliring nakakuyom, ang maitim na buhok na mamasa-masa pa. Ang mga matang dahan-dahang nagmulat at tila tumitig ng diretso sa kanya. Sa mga matang iyon, nakita ni Liwayway ang kanyang hinaharap. Isang hikbi ng purong pagmamahal ang kumawala mula sa kanya. Niyakap niya ang kanyang anak. Inamoy ang bango nito, isang bango ng bagong buhay. Tala, bulong niya, ang pangalang matagal na niyang pinili. Ang aking munting bituin. Dahil sa pinakamadilim niyang gabi, dumating ito para magbigay ng liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, pinapasok na sina Lakan at Diwa. Tumigil sila sa may pintuan, parehong natigilan sa kanilang nakita. Si Liwayway, hindi na mukhang biktima, kundi isang reyna sa kanyang trono. Hawak-hawak ang kanyang pinakamahalagang yaman. Dahan-dahang lumapit si Lakan, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng purong paghanga at pagmamahal. Hinaplos niya ang ulo ng kanyang anak. "Ipinagmamalaki kita, Liwayway." Si Diwa naman ay nanatili sa likuran, nag-aalangan, nahihiya. Ngunit tumingin sa kanya si Liwayway at sa mga mata nito ay walang anuman, kundi pag-unawa. Tumango si Liwayway, isang imbitasyon. Lumapit si Diwa. Ang mga luha ay muling dumaloy. Tiningnan niya ang kanyang apo, ang inosenteng mukha na mag-aalis sa sumpa ng kanilang pamilya. "Patawad," bulong ni Diwa, ang salitang nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nandito na po siya. Iyon lang ang sinabi ni Liwayway. Isang simpleng pahayag na nagsasabing tapos na ang nakaraan at ang mahalaga ay ang ngayon. Habang hawak niya si Tala, naramdaman ni Liwayway ang pagbabalik ng kanyang lakas. Ang kapanganakan ng kanyang anak ay siya ring kapanganakan ng isang bagong Liwayway. Ang babaeng dating natatakot magsalita ay handa nang sumigaw. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Attorney De Castro. Nang sumagot ito, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan na hindi pa nito narinig mula sa kanya dati. "Attorney," sabi niya, habang ang isang kamay ay marahang humahaplos sa likod ng kanyang natutulog na anak. "Gusto kong magpatawag ng sarili kong press conference sa lalong madaling panahon." Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng abogado. "Liwayway, sigurado ka ba? Kakapanganak mo lang?" "Sigurado ako," putol niya. "Tapos na akong magtago sa likod ng pangalan ni Papa. Tapos na akong maging biktima sa kwentong ito." Tumingin siya sa kanyang anak, sa kanyang tala.
Oras na para ako naman ang magsalita. Makalipas ang 3 araw, ang parehong ballroom kung saan inilantad nila Candeleon ang krimen ni Bughaw ay muling napuno ng mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tensyon sa hangin ay iba. Hindi ito tungkol sa mga numero sa isang financial report. Ito ay tungkol sa isang tao. Lahat ng kamera, lahat ng mata, lahat ng atensyon ay nakatuon sa isang podium sa gitna ng entablado. Hinihintay nila si Liwayway. Sa backstage, narapamamiminin ni Kaisi, naramdaman ni Liwayway ang pamilyar na kaba. Ngunit hindi na ito ang nakakaparalisang takot ng dati. Ito ay ang kaba ng isang aktor bago lumabas sa entablado para sa pinakamahalagang pagtatanghal ng kanyang buhay. Niyakap niya si Tala na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig at hinalikan ito sa noo. Para sa'yo ito, bulong niya. Sa tabi niya, naroon si Lakan, hindi bilang CEO na handang makidigma, kundi bilang isang amang puno ng suporta. Sa kabilang panig naman ay si Diwa, na nakatayo ng may bagong dignidad. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Lakan. Tumango si Liwayway. Dahan-dahan niyang ibinigay si Tala kay Diwa, na tinanggap ang apo ng may pinaghalong pagmamahal at pagsisisi sa mga mata. Bantayan niyo po siya para sa akin, sabi ni Liwayway. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at naglakad palabas. Ang pag-flash ng daan-daang kamera ay nakakasilaw, ngunit hindi siya pumikit. Naglakad siya ng may katatagan patungo sa podium. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida, isang kulay ng kapayapaan at bagong simula. Ang kanyang mukha ay may bahagyang makeup. Sapat lang para takpan ng pagod, ngunit hindi para itago ang katotohanan sa kanyang mga mata. Nang tumayo siya sa harap ng mga mikropono, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, walang bahid ng panginginig. Marami na po ang nasabi tungkol sa akin sa mga nakaraang araw. Tinawag akong biktima. Tinawag akong martir. At ang pinakamasakit sa lahat, tinawag akong sinungaling at baliw. Huminga siya ng malalim. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung sino talaga ako. Itinuon niya ang kanyang tingin sa mga tao. Ako po si Liwayway. Isa akong anak. Isa akong kaibigan. At ngayon, isa na akong ina. Sa loob ng maraming taon na nahimik ako, tiniis ko ang sakit sa likod ng mga saradong pinto sa pag-aakalang yon ang tama. Sa pag-aakalang ang pag-ibig ay kayang maghilom ng lahat ng sugat. Nagkamali po ako. Ang pananahimik ay hindi lunas. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas, puno ng damdamin. Ang pananahimik ay isang lason. Unti-unti nitong pinapatay ang iyong kaluluwa, ang iyong pagkatao. Hanggang sa isang araw, hindi mo nakilala ang sarili mo sa salamin. Tumingin siya ng diretso sa isang partikular na kamera na para bang kinakausap niya si Bughaw na alam niyang nanonood. May isang video na ipinakalat tungkol sa akin, sabi niya, at isang bulungan ang maririnig sa buong silid. Hindi ko po itatanggi ang video na yon. Oo, ako po yon. Umiiyak, sumisigaw, tumatawa, nagsasaya. Ang ipinakita sa video na yon ay mga piraso ng aking buhay, mga pirasong kinuha, pinilipit at ginamit para sirain ako. Pero heto ang hindi nila ipinakita. Sabi niya, ang kanyang boses ay nagiging mas makapangyarihan. Hindi nila ipinakita ang dahilan ng aking mga luha. Hindi nila ipinakita ang mga salitang mas masakit pa sa sampal na nagtulak sa akin para sumigaw. Hindi nila ipinakita ang katotohanan na ang bawat tawa at saya sa video na yon ay mga ninakaw na sandali ng kaligayahan sa isang buhay na puno ng takot. Ang video na yon ay hindi sandata laban sa akin. Ito ang pinakamatibay na ebidensya ng krimen na ginawa niya. Hindi lang ang pananakit sa katawan,
kundi ang pang-aabuso sa emosyon, ang pagwasak sa tiwala, ang pagpatay sa kaluluwa ng taong minsan ay nangakong mamahalin at poprotektahan niya. Sa puntong iyon, isang pinto sa gilid ng entablado ang bumukas. Dahan-dahang lumakad palabas si Diwa Montesillo at tumayo sa tabi ni Liwayway. Ang mga bulungan ay naging hiyawan ng pagkabigla. Kinuha ni Diwa ang isang mikropono. "Ako po si Diwa Montesillo, ina ni Bughaw," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Tumingin siya kay Liwayway. "Sa harap ninyong lahat, humihingi ako ng tawad sa babaeng ito. Humihingi ako ng tawad sa aking apo. At humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga babaeng tulad niya." Humarap siya sa mga kamera. "Pinagsisisihan ko ang aking pananahimik. Ang aking pagbubulag-bulagan ay naging kasabwat sa kasalanan ng aking anak. Ngayon, itinatama ko ang aking pagkakamali." Inabot niya ang kamay ni Liwayway at hinawakan ito ng mahigpit. Sa opisina kung saan siya nagtatago, napasuntok si Bughaw sa screen ng TV. Ang makita ang dalawang babae, ang kanyang asawa at ang kanyang ina, na magkahawak kamay laban sa kanya ay isang imahe ng sukdulang pagkatalo. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang ilang pulis na may dalang warrant of arrest. Hindi na siya pumalag. Wala nang natira para ipaglaban. Sa press conference, binitawan ni Liwayway ang kamay ni Diwa at muling humarap sa lahat. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. "Hindi ako nandito para humingi ng awa," sabi niya sa kanyang pangwakas na pahayag. "Nandito ako para bawiin ang aking kwento at para magsimula ng isang bago. Ngayong araw, opisyal kong inaanunsyo ang pagtatatag ng isang pundasyon. Isang pundasyon na tutulong sa mga babae at mga bata na makahanap ng kanilang boses, na makatakas sa dilim ng pananahimik. Ito ang pundasyon ng Liwayway. Dahil naniniwala ako na para sa bawat isa sa atin, gaano man kadilim ang gabi, palaging may darating na bagong umaga, palaging may pag-asang masisilayan ang isang bagong Liwayway." Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng media ay unti-unting humupa. Ang mga pangalan ni Liwayway at Bughaw, na dati laman ng bawat headline, ay naging mga paksang paminsan-minsan na lamang nababanggit. Para sa mundo, ang kwento ay halos tapos na. Ngunit para kay Liwayway, ang tunay na buhay ay ngayon pa lang nagsisimula. Ang bago niyang tahanan ay isang maliit na bahay na may hardin sa isang tahimik na subdivision sa Alabang. Malayo ito sa malamig na karangyaan ng Villa Esmeralda. Dito, ang amoy ay hindi mamahaling air freshener, kundi amoy ng bagong luto, ng baby powder, at ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Ang mga dingding ay hindi pinalamutian ng mga mamahaling painting, kundi ng mga litrato ni Tala. Si Tala na natutulog, si Tala na tumatawa, si Tala na hawak-hawak ang daliri ng kanyang lolo Lakan. Sa isang maaraw na umaga, nakaupo si Liwayway sa sahig ng nursery, pinapanood ang kanyang anak na masayang naglalaro sa playmat nito. Ang bawat tawa, bawat ungol ni Tala ay musika sa kanyang pandinig. Dito, sa simpleng sandaling ito, natagpuan niya ang kaligayahang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman, isang kaligayahang totoo at dalisay. Ang kanyang buhay ay may bagong ritmo. Mga umagang sinasalubong ng ngiti ng kanyang anak. Mga tanghaling abala sa pagpapatakbo ng pundasyon mula sa isang maliit na home office at mga gabing nagtatapos sa pagpapatulog kay Tala sa pamamagitan ng isang uyayi. Sa kanyang home office, ang mesa ay puno ng mga papeles, mga plano at mga sulat. Ang pundasyon ng Liwayway ay hindi na lamang isang anunsyo sa isang press conference. Ito ay nagkakaroon na ng hugis. Mayroon na silang pansamantalang opisina, isang hotline na tumatanggap ng mga tawag at isang grupo ng mga voluntaryong abogado at social worker. Ang bawat maliit na tagumpay
Isang babaeng natulungang umalis sa kanyang mapang-abusong asawa, isang batang nabigyan ng legal na tulong, ay nagpapatibay sa kanyang layunin. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mga sulat. Daan-daan na ang natanggap niya. Mga sulat mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mula sa mga babaeng may iba't ibang edad at estado sa buhay. Ang ilan ay isinulat sa mamahaling stationery, ang iba ay sa napunit na pahina ng isang notebook. Ngunit ang laman ay iisa, mga kwento ng pananahimik. Isang hapon, habang natutulog si Tala, binuksan ni Liwayway ang isa sa mga sulat. Ang sulat kamay ay magulo, na para bang isinulat ng nanginginig. Dear Ma'am Liwayway, simula nito. Hindi ko po alam kung mababasa niyo ito. Isa po akong simpleng may bahay. 15 taon na po akong kasal. 15 taon na rin po akong sinasaktan. Walang nakakaalam. Kahit ang mga anak ko, ang alam nila. Lagi lang akong lampa, kaya ako laging may pasa. Nang makita ko po kayo sa TV, nang marinig ko ang kwento nyo, sa unang pagkakataon, naramdaman ko pong hindi ako nag-iisa. Dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumawag sa hotline ninyo. Salamat po. Salamat po sa pagbibigay ng tinig sa mga katulad kong matagal ng pipi. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liwayway at tumama sa papel. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng pagkaunawa. Sa bawat kwentong nababasa niya, ang bigat ng sarili niyang nakaraan ay unti-unting gumagaan. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang isla ng sakit. Mayroon palang isang buong kapuluan ng mga babaeng naghihintay lamang ng isang parola. Isang liwanag na gagabay sa kanila patungo sa kaligtasan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney De Castro ang nasa kabilang linya. Liwayway, sabi nito, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Attorney, sagot niya, may balita na po ba? Alam niya kung anong araw ngayon? Ang araw ng paghatol. Yes, sabi ng abogado. The verdict is in. For multiple counts of domestic violence and large-scale fraud, Bughao Montecillo has been found guilty on all charges. He is sentenced to a minimum of 20 years in prison. 20 taon, isang mahabang panahon, isang buhay. Hindi nagsalita si Liwayway. Ang tanging narinig ng abogado sa kabilang linya ay ang kanyang malalim na paghinga. Pagkatapos ng tawag, nanatili siyang nakaupo, hawak ang sulat. Hindi siya ngumiti, hindi siya tumalon sa tuwa. Walang pakiramdam ng paghihiganti o tagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at ganap na katahimikan sa kanyang kaluluwa, na para bang isang mabigat na pinto mula sa kanyang nakaraan ang tuluyan ng nagsara, at ang susi ay itinapon na sa dagat. Kinagabihan, dumating ang kanyang ama para dalawin sila. Habang karga-karga nito si Tala, napansin nito ang kakaibang kapayapaan sa mukha ng kanyang anak. Narinig ko na ang balita, sabi ni Lakan. Tinitigan niya si Liwayway. Hindi ka ba masaya? Nagtagumpay ka, anak. Tumingin si Liwayway sa kanyang ama. Isang maliit at matamis na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umiling siya ng marahan. Hindi po pa, sagot niya. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng katiyakan. Nakaramdam lang po ako ng kapayapaan. Ang hardin na napili para sa opisyal na paglulunsad ng pundasyon ng Liwayway ay parang isang piraso ng paraiso sa gitna ng magulong syudad. Ang sikat ng umaga ay malumanay na tumatagos sa mga dahon ng matatayog na puno. Lumilikha ng mga ginintuang tuldok ng liwanag sa malawak na damuhan. Ang mga upuan ay puti, pinalamutian ng mga puting rosas, at ang hangin ay puno ng amoy ng bagong dilig na halaman at ng pag-asa. Nakatayo sa isang tabi, tahimik na pinagmamasdan ni Liwayway ang mga bisitang dumarating. Hindi na ito ang mga mapanghusgang socialite mula sa party sa Villa Esmeralda. Oo,
Naroon ang ilang senador, mga kilalang CEO, at mga personalidad mula sa media na nais magpakita ng suporta. Ngunit ang mas mahalaga sa kanya ay ang ibang mga bisita. Ang mga babaeng nakilala niya mula sa tahanan ng pag-asa, ang mga voluntaryong walang pagod na tumutulong sa kanya, ang mga pamilya ng mga biktimang nagsimula ng lumaban para sa kanilang karapatan. Sila ang tunay na puso ng pagtitipon na ito. Tumingin siya sa di kalayuan at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngawang ngiting totoo, walang halong pagpapanggap. Nakatayo roon, sa ilalim ng isang puno ng akasya, ang kanyang ama, si Lacan de Leon. Ngunit hindi ito ang imahe ng isang makapangyarihang CEO. Hawak-hawak niya sa kanyang mga bisig si Tala, na suot ang isang maliit na puting bestida. Itinataas-taas niya ito sa hangin, at ang malutong na halakhak ng sanggol ay sumasabay sa mahinang tugtugin. Sa tabi niya, nakatayo si Diwa Montesillo. Dahan-dahan niyang inayos ang maliit na ribon sa buhok ng kanyang apo. Walang salitang namagitan sa dalawang lolo at lola. Tanging isang tahimik na pag-unawa, isang ibinahaging pagmamahal para sa batang naging tulay sa kanilang nasirang mga mundo. Para kay Liwayway, ang eksenang yun ay isang milagro, isang larawan ng kapatawaran at ng isang bagong pamilyang nabuo mula sa abo ng nakaraan. Ma'am Liwayway, 5 minuto na lang po. Bulong ng isang event coordinator. Tumango si Liwayway. Huminga siya ng malalim, hindi para pakalmahin ang kaba, kundi para namnamin ang sandali. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa entablado. Habang naglalakad siya, ang lahat ng ingay ay tila humina. Ang bawat mukha sa karamihan ay isang kwento. Ang bawat ngiti ng suporta ay isang patunay na tama ang kanyang ginawa. Pag-akyat niya sa podium, ang palakpakan ay dumagundong. Ngunit hindi na siya nailang dito. Tinanggap niya ito ng may pasasalamat. Hinintay niyang humupa ang palakpakan. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong hardin hanggang sa mahagip nito si Tala, na masaya na ngayong karga-karga ng kanyang lola Diwa. Tumingin siya sa kanyang anak at mula roon, humugot siya ng lakas. Magandang umaga po. Simula niya ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hardin, malinaw at puno ng kapayapaan. Ang pangalan ko po ay Liwayway. Sa ating wika, ito ay nangangahulugang bukang liwayway o dawn. Sa loob po ng mahabang panahon, hindi ko naintindihan ang kahulugan ng aking pangalan. Namuhay po ako sa dilim, sa isang gabing inakala kong walang katapusan. Sa gabing iyon, pagpapatuloy niya, natutunan kong may iba't ibang uri ng katahimikan. May katahimikan ng kapayapaan at may katahimikan ng takot. Ang katahimikan ng takot ay isang bilangguan na walang rehas. Pinipigilan ka nitong huminga, nangangarap at maging ang iyong sarili. Marami sa atin dito ngayon ang nakakakilala sa bilangguang iyon. Tumingin siya sa mga babae mula sa shelter. Nakita niya ang ilan na tumatango. Ang iba ay may luhang namumuo sa mga mata. Ngunit natutunan ko rin po ang isang napakahalagang bagay. Ang pinakamadilim na gabi ay hindi magtatagal, magpakailanman. Ang pinakamalakas na pader ay kayang tibagin, at ang pinakamahabang pananahimik ay kayang basagin ng isang salita lamang, tama na. Ang pundasyong ito ay hindi lamang isang gusali o isang pangalan. Ito ang ating tama na. Ito ang ating sigaw. Ito ang ating pangako sa ating mga sarili at sa ating mga anak na hindi na natin hahayaang angkinin ng dilim ang ating kwento. Tayo ang susulat ng sarili nating umaga. Muli siyang tumingin sa direksyon ng kanyang pamilya. Nakita niya ang pagmamalaki sa mga mata ng kanyang ama, ang pasasalamat sa mga mata ni Diwa, at ang purong inosente sa mukha ng kanyang anak. Nang isinilang ko ang aking anak, pinangalanan ko siyang Tala, isang bituin.
dahil siya ang nagbigay liwanag sa pinakamadilim kong gabi. Ngayon, habang tinitingnan ko siya, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa tindi ng pagmamahal. Nangangako ako sa kanya at sa lahat ng mga batang katulad niya. Nangangako akong gagawa tayo ng isang mundo kung saan hindi na nila kailangang danasin ang ating mga naranasan. Isang mundo kung saan ang kanilang mga boses ay palaging maririnig, kung saan ang kanilang liwanag ay hindi kailanman papayagang magdilim. Inaanyayahan ko po kayong lahat na samahan kami. Samahan niyo kaming salubungin ang unang sinag ng liwanag. Samahan niyo kaming itayo ang pundasyon ng Liwayway. Bumaba siya mula sa entablado, sinalubong ng isang standing ovation. Ngunit ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pagsalubong ng kanyang pamilya. Niyakap siya ng kanyang ama. Inabot sa kanya ni Diwa si Tala. Habang karga-karga niya ang kanyang anak, humarap siya sa silangan. Ang araw, na ngayon ay mas mataas na, ay sumikat ng buong ningning, naglalatag ng isang ginintuang landas sa damuhan. Ang liwanag nito ay tumama sa kanyang mukha at ngumiti si Liwayway. Isang ngiting malaya, isang ngiting buo, isang ngiting puno ng walang hanggang pag-asa ng isang bagong umaga. Gabi. Ang hangin ay malamig, at ang tanging maririnig sa maliit na bahay ay ang mahinang tunog ng mga kuliglig sa hardin at ang ritmikong paghinga ng isang batang natutulog. Nakaupo si Liwayway sa tabi ng kuna ni Tala, na ngayon ay halos 2 taong gulang na. Ang buwan ay sumisilip mula sa bintana, naglalatag ng isang pilak na sinag sa natutulog na mukha ng kanyang anak. Sa kanyang kandungan ay isang leather-bound journal. Dito niya isinusulat ang lahat ng bagay na nais niyang malaman ni Tala. Pagdating ng araw, binuksan niya ang journal sa isang bagong pahina, kinuha ang kanyang pluma at sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampshade, nagsimula siyang magsulat. Ang kanyang boses sa isipan ng mga nakikinig ay nagiging isang malumanay na salaysay. Mahal kong Tala, habang isinusulat ko ito, mahimbing kang natutulog. Pinapanood ko ang pagtaas at pagbaba ng iyong munting dibdib. At sa bawat paghinga mo, napupuno ng pasasalamat ang aking puso. Minsan, tinatanong ko ang aking sarili kung paano ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat pagdating ng araw. Paano ko ikukwento ang gabing isinilang ka at ang mahabang gabi bago pa man iyon. Montage scene. Ang camera ay nagpan sa opisina ng pundasyon ng Liwayway kung saan abala ang mga tao sa pagtulong. Ang mga telepono ay tumutunog at isang babae ang nakangiting umiiyak habang kausap ang isang social worker. Ang isang pader ay puno ng mga larawan ng mga babae at mga batang kanilang natulungan. Ang mundo kung saan ka lumalaki ngayon, anak, ay isang mundong ipinaglaban. Ang pundasyon na itinayo natin ay hindi lamang isang gusali. Isa itong tahanan. Isang tahanan ng mga boses na dating ayaw pakinggan. Isang tahanan ng mga luhang ginawa nating lakas. At sa bawat araw, sa bawat babaeng natutulungan nating makahanap ng sarili niyang liwayway, ang mga anino ng aking nakaraan ay lalong lumiliit. Montage scene. Isang masayang linggo sa bahay. Sila Candy Leon, wala na ang tigas ng isang CEO, ay nakaluhod sa damuhan, nakikipaghabulan sa kanyang apo. Si Diwa Montesillo naman ay nag-aabot ng isang piraso ng cake kay Tala, isang tunay na ngiti ng lola, ang nasa kanyang mga labi. Nagtatawanan sila, isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng paghilom at pagmamahal. Nakikita mo, ang kapatawaran ay isang komplikadong bagay. Natutunan kong ang pinakamahalagang kapatawaran ay ang ibinibigay mo sa iyong sarili. Ang pagpapatawad sa iyong sarili sa mga panahong nanahimik ka dahil sa takot. Ang iyong Lolo Lakan at Lola Diwa ay patunay na ang mga pusong nasugatan ay kayang maghilom at muling tumibok
para sa iisang pag-ibig at iyon ay ikaw. Marahil, balang araw, itatanong mo rin ang tungkol sa iyong ama. At ang isasagot ko sa iyo ay ito. Siya ay isang aral. Isang masakit, ngunit mahalagang aral tungkol sa pagkakaiba ng pag-ibig at pag-aari. Natutunan ko mula sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaya mong tiisin, kundi sa tapang mong sabihing, hindi na ako papayag. Isinara ni Liwayway ang kanyang mga mata. Inaalala ang lahat. Hindi na may sakit, kundi may pag-unawa. Iminulat niyang muli ang mga ito at sa huling bahagi ng kanyang sulat, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya sa iyong paglaki, anak, huwag na huwag mong kakalimutan ang halaga ng iyong boses. Huwag mong hahayaang sino man ang magsabi sa iyo na manahimik. Ang iyong mga salita ay may kapangyarihan. Ang iyong kwento ay mahalaga. At kung sakaling makaramdam ka ng pag-iisa o pagkaligaw sa dilim, lagi mong tatandaan ang kahulugan ng ating mga pangalan. Dahan-dahan niyang isinara ang journal. Ang kanyang sulat ay tapos na. Lumapit siya sa kuna at marahang hinaplos ang pisngi ni Tala. Ang pangalan mo ay Tala, anak, dahil ikaw ang naging bituin sa pinakamadilim kong gabi. At ang pangalan ko ay Liwayway dahil magkasama nating sinalubong ang bagong umaga. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni Liwayway mula sa madilim na gabi patungo sa kanyang pinakaunang liwanag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming pong salamat sa inyong tapat na pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Habang isinusulat at isinasalaysay ang buhay ni Liwayway, may mga pagkakataong ako mismo ay nadadala sa bigat ng kanyang pinagdadaanan, sa bawat luhang pumatak, sa bawat sandali ng takot, at sa bawat pilit ng ngiti. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, ang pinakalayunin ng kwentong ito ay ang maghatid ng isang mensahe. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat nagiging dahilan ng pananahimik. Bagkus, ito ay dapat nagbibigay sa atin ng lakas upang magsalita. Ito ay isang kwento tungkol sa kapatawaran, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili sa mga panahong hinayaan nating maging maliit ang ating pagkatao. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, isang matibay na paniniwala na gaano man kadilim at kahaba ang gabi, palaging may naghihintay na umaga, palaging may liwayway. Kung may isang aral o damdamin na tumatak sa inyong puso mula sa kwentong ito, inaanyayahan ko po kayong ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga at nagbibigay buhay sa bawat kwentong aming nililikha. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na paglalakbay ng puso, paalam.